Muling tinatalakay ngayon ng House Justice Committee ang mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagbobotohan naman kung sufficient in substance ba ang mga reklamo. May express report mula sa Batasang Pambansa si Marian Enriquez. Marian, kamusta? Ano ng balita dyan? Yes, Nikki, pasado alas 10 nga ngayong umaga, pinagpatuloy ng House Committee on Justice ang kanilang deliberasyon sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong araw, nakatakdang tupugin nga yung sufficiency of substance ng dalawang reklamo. Ibig sabihin, susuriin kung mayroong recital of facts at kung nagtutugma ba sa grounds for impeachment alinsunod sa konstitusyon ang mga inilatag na aligasyon o offenses ng mga complainant. Ang unang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Dep Misay, nag-cite ng grounds na graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Pinagtaksilan o ano ni PBBM ang tiwala ng publiko sa pagpapahintulot nito na isuko o arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa International Criminal Court at kabigo ang i-veto ang unprogrammed appropriations sa General Appropriations Bill. Matatandaan din na nagsasaad din sa reklamo na nag-commit daw si PBBM ng graft and corruption dahil umano sa pagbenepisyo sa kickbacks at ghost projects. Binuo rin daw ni PBBM ang Independent Commission for Infrastructure para umano protektahan ang kanyang mga kaalyado. At pinunto rin niya Andre De Jesus may complaint na pagiging unfit to serve bilang Pangulo ni Pangulong Marcos sa issue ng umano'y drug addiction nito. Nakasentro naman yung ikalawang impeachment complaint ng Bayan at Makabayan Bloc sa ground na betrayal of public trust. Kasama nga sa reklamo ng grupo ay yung paggamit ng tinatawag na BBM parametric formula na basihan umano para at ibang opisyal. Ganyan din yung pag-abuso umano sa paggamit ng programmed appropriations at ang direktang pagkakasang umano ng Pangulo sa mga kickback at budget inversion. Kahapon, Nikki, lumusot nga sa House Committee on Justice na sufficient to inform yung dalawang reklamo laban sa Pangulo. At nga ngayon, kasalukuyang pang gumugulong yung interpellation, manifestation ng mga kongresista tungkol nga dito sa pagtukoy ng sufficiency in substance nitong unang reklamo. Yan ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Nikki. Marian, meron ba tayong impormasyon kung mayroon ng reaksyon ng Malacanang dito? Ang Malacanang, yan yung inaabangan pa natin doon sa kung ano yung magiging pahayag ng Palacio dito sa gumugulong na impeachment complaint ng Kamara at mamaya-maya hopefully magkakaalaman na kung meron mga botohan na ng sufficiency in substance kung lulusot man ito dito sa komite. Balik tayo. Yan ang express report ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.